Balak na raw ni Pangulong Rodrigo Duterte na bumuo ng komisyon para imbestigahan naman ang engkwentro sa Mama sa Pano na ikinasawi ng SAF-44. Ang madugong engkwentro isinisisi ni Pangulong Duterte kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Balitang hatid ni Joseph Morong. Mismo si Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-imbita sa mga pamilya ng SAF-44 na nasawi sa engkwentro noong Enero 2015. Sa programa sa Malacanang, naghandog ng isang kanta ang isa sa mga anak ng SAF-44 para sa Pangulo. Para sa akin, ang tatay ko ay bayani, kahit na ano ba ang sabihin ng mundo. Sa talumpati ng Pangulo, isinisisi niya kay dating Pangulong Noynoy Aquino ang madugong Mama sa Pano encounter. Former President Aquino, I do not have any quarrel with you. I do not want to disturb your life now that you are retired. And so with General Purisima and the others, makakilala po tayo. Kasi kung hindi, ito, masagot na walang katapusan to. It was an American adventure with the cooperation of some and apparently with your blessing. Sabihin ng Pilipino, sabihin mo sa akin kung paano ka nakasala at anong ginawa ninyo, bakit you fed the soldiers to the lion's den to be eaten by death. Tanong pa niya bakit daw itinago ng engkwentro ay operasyon ng Central Intelligence Agency o CIA ng Amerika para madakip ang Indonesian terrorist na si Zulkifli Marwan. Bakit din daw pinadala ang PNP staff sa Mama sa Pano kahit sanay ang mga ito sa urban terrorism? At bakit daw hindi inayudahan ng militar at iba pang unit ng PNP ang mga naipit na SAF-44? Hinala ni Pangulong Duterte si dating Peace Advisor Ging Deles na nag-abiso sa Pangulo na huwag magpadala ng tulong. Ikaw yung peace negotiator. And para sa akin, ikaw yung nagpigil kay Pinoy na wag because war will break out. Because then you have violated the agreement that you should not enter MILF territory. Bakit ninyo sabihin kaya kayo pinigilan ninyo ang air assets? Dagdag pa ni Duterte, pinatawag daw siya ni Aquino sa Zamboanga sa kasagsagan ng engkwentro. Sakto raw na nasa probinsya siya. Pero nagalit daw siya sa tanong ni Aquino sa isang general na nasa isang maliit na kwarto. Patayan na tapos may tanongin ka ng isang general na anong dapat mong gawin kung nandoon ka? I was really pissed off. Hindi rin daw matimpla ng Pangulo ang mukha ni Aquino at dating DILG Secretary Mar Rojas na labas-masok sa isang kwarto. Every time that you went out of that room, I could see in your faces I cannot describe. Ayaw kong insultuhin ko kayo, but I could sense that something was really bad happened. Binalaan din ni Duterte si dating PNP Chief Director General Alan Purisima na marami siyang alam tungkol sa umunoy korupsyon nito sa PNP. Tanong ng mga pamilya ng SAF-44 kay Pangulo, kailan nila makakamit ang hustisya? Sabi ng Pangulo, para magkaalaman na magbubuo siya ng isang komisyon para imbestigahan ang Mama sa Pano encounter. Mula sa pagpaplano nito hanggang sa madugo nitong wakas, pinag-aaralan na rin kung mabibigyan ng Medal of Valor ang lahat ng SAF-44. Wala pang tugon dito si Aquino, pero dati na niyang iginiit na handa siyang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya kaugnay nito. Wala pa rin sagot sina Deles, Rojas at Purisima kaugnay nito. Sa ngayon, sinampahan na ng Ombudsman ang kasong graft at usurpation of public function sina dating PNP Chief Purisima at dating Special Action Force Director Getulio na Peñas. Nilabag di umano ng dalawang Section 3A ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act matapos pilitin o impluwensyahan di umano ni Purisima sina Peñas na pumayag namang magpa-impluwensya na labagin ang mga sumusunod. Una, ang PNP Chain of Command dahil noong panahon na yon ay may OIC na ang PNP na si Leonardo Espina.
Pangalawa, ang preventive suspension order na inisyo ng Ombudsman noong December 10, 2014. At pangatlo, ang Special Order number 9851 ng nooy OIC PNP Chief Leonardo Espina noong December 16, 2014 na nag-uutos kina Purisima at sa iba pang suspendidong opisyal ng PNP na bawal na nilang isagawa ang mga tungkulin at responsibilidad ng kani-kanilang opisinang dating hinahawakan. Sa ilalim nito, bawal silang magbigay ng utos, tumanggap ng ulat at rekomendasyon, pati na rin ang pag-approve ng mga isasagawang hakbang ni Peñas kaugnay sa Oplan Exodus. Pinatsapera rin nila sina Espina at dating DILG Secretary Mar Rojas sa naturang operasyon sa kabila ng nalalaman nilang preventive suspension order kay Purisima at sa special order ni Espina. Tinakda ng Korte ang 10,000 piyansa para kina Purisima at Peñas. Sinusubukan pa namin kunin ang reaksyon ni Purisima at Peñas tungkol dito. Joseph Morong, GMA News.